Davao City, 819 DXUM. Ang oras, alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon o sabkiring taramasok itig pamina. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tulaw na sa hapon lo na isang dun sa adlang Sabado kini si Maria Zaria Gilbert ni Diyosa. Upan si Mika Salawak, Engineer Julius Luzon, right Diyos at the Station Manager. Magatimbay ang karing tanan 0929-311-3484. Atong ipangtimbaya ang ang mga listeners, no? Sa tanang mga nagapaminaw ang shalom manako ninyo. Ug hinaot nga ang mga pulong nga mga gula sa itong baba, kini matod og kinabuhi kaninyo, mo lipay kaninyo, mo likod kaninyo, mo mutinaw kaninyo sa inyo ang mga panglantaw. Especially ang pag ila-ila sa tama ug sa mali. Okay? And kaninyo nga mga lonely, hinaot nga ang light of the Torah might raise you up. Light of the mitzvah will raise you. And ikaw makatagamtam sa kalipay in serving Hashem. Mayroong ganun makaigsunan na makagawas ta sa pagkasubo, kaguol, man kabalaka, o ang depresyon. Malayo lang. Ano man tungod kay kung ang tao lonely o ang tao depressed o ang tao supo kayo, dali kayo siya nga mabira sa evil inclination. Itawag siya Yetzer Hara. Ang Yetzer Hara mao ang evil inclination nga sa tao nga siya mag-disobey o mag-transgress o lapas sa mga commands. Whereas mga tao malipayon, siya kalipay bisan pa man luyo sa mga panginahanglanon, kawaladon, patungod sa Torah nga ihang nadungog, na-inspire siya, naligod siya, strengthened siya. Ang tao nga ingon ana, siya dili siya daling mabira sa evil inclination nga kung anaa siya sa height na or peak sa iyahang kalipay, ang Yetzer Hara dili siya sayon mo bira sa tao paubos nga naman tungod kay malipayon siya. So ang mga negative thoughts kini dili makagahom sa pag-atake kaniya nga naman tungod kay malipayon siya. Kabalo mo ni kalipay kung saan siya sa mga virtue of accepting Torah and living according to its design. Ang kalipay, usa sa mga 48 virtues na ginahatod sa Torah, tatak na ang tao mo accept, ang tao mo dawat ug unya iyahang tumanon ang gitudlo sa Torah. Una sa tanan ang pagila-ila sa tinuod nga Elohim, because only through the Torah can we be taught who is the only and true Elohim. Kinsa ba ang tinuod ug ang salang ka labang magkagagaw. Only the Torah can tell. We can find
even the very first time that the commandment was given to Adam, Genesis 2:16, we can find that Vayichav Hashem Elohim al Adam Limor. Si Hashem, ang iyang pangalan, Hashem Elohim. Kini, nagkuyog, meaning nga mao nga verse. The moment Hashem gave a command to the first man, or Adam Harishon. That means teaching him that Hashem is the only one. You need to fear him. And he is the only one. Do not change him. Siya lamang wala na ilain pa. And then the very first time na ang pinakaunang linya na gisulti ni Hashem sa Mount Sinai, na diin ang 3 to 4 million ka mga Israelita na kadungog. Maong Exodus 2 verse 2. Anoche Hashem Elohecha Asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Ako si Hashem, ang imong Elohim. So, ang pinakaunang linya, itawag ni siya og positive mitzvah. Usa siya ka positive taase mitzvah. Or mitzvah taase, that means positive command that all Israel and the nations of the world must hear that there is only one Hashem, the creator of the heavens and the earth. Siya lamang ang magubuhat sa langit ug sa yuta ug wala na ilain pa. Okay, atong ikaisgutan ang freedom from lies, kagawasan gikan sa mga bakak, mga dili tinuod, mga panglingla. Unang-una, ang matang sa kasulatan nga diin mao ang atoang ginatamod. Ang tinuod, walay lain ang Torah lamang. Torah. As a matter of fact, ang mga propeta nga diin nagpropesiya gikan sa Book of Joshua or Yeshua, padulong nila ni Sikaraya o ni Malakay. Ikabat siya almost 1,000 years. Halos sa kalibang katuig. Kabalo mo, ang mga writings sa prophets, kini siya nag-expound may tungod sa gitudlo sa Torah. For example, mutanaw ka ni Prophet Isaiah, imo makita na kanunay hisgot may tungod sa Torah ni Hashem, iyahang commands, iyang sugo, and that is Torah. Pato ka kay Jeremiah. Again, si Jeremiah nag-prophesy, siyang 52 chapters nga sinulatan, walay labot ang lamentation. Nag-isgot may tugod sa Torah. And then, Ezekiel. Si Ezekiel, still talking about the Torah. And then Daniel, ingon man ang minor prophets from Hosea to Malakay. And then Book of Tehillim, the writings of the 2/3 belong to King David. Talking about the Torah, your word, your law,
your way is divar ka, direct ka, and your truth, that is emet ka, pointing to the Torah. So all the writings that followed Moshe Rabbeinu, they are all expounding the Torah that was revealed to Moshe Rabbeinu. Why? Because only the Torah is the truth. Pabitaw, gonna challenge tagay damig isa kabuok nga mali sa Torah. Silang kabuok. Kung saan mo pag-prove nga mali siya nga ang Torah ra may tinuod. That means, kung saan mo pagsulti nga na mali na siya nga siya man mo isukatan sa mali. Kung baga, anything that is outside Torah, it's not true. Tungod kay ang Torah lamang ang tinuod. And then, according to Rambam, based on Exodus 24:12, that there are three things Hashem gave to Moshe Rabbeinu in Mount Sinai: the tablet of stones, the written Torah, and oral Torah. What is the relationship between the oral Torah and the written? The oral Torah explains the written Torah. Ganong gikinanglanon ang oral? Tungod kaya ang oral mo explanation sa naisulat. Kaya ang Torah walay bag-ong interpretation. Instead, ancient siya. Kaya kung naibag-o, that is a new religion. That is a product of a new religion. Ecclesiastes, the writing of King Solomon says, nothing new under the sun. Walay bago. So if you talk about the Torah, we are discussing about the ancient principles. And the ancient explanation of every line that was written in the ancient text, ang Torah. Then, since ang mga propeta, they all emphasized, expounded the ancient Torah written by Moshe Rabbeinu, that's why when the canonization of the scripture happened in the year 350 to 400 BCE, in the time of Ezra, with the 120 men of the Great Assembly. Kuyog ang 120 ka mga men of Great Assembly, canonize ang kasulatan, gisilyuhan, o ang kasulatan nga gisilyuhan sa 120 ka mga noted nga mga righteous nga mga tao, 85 prophets, and then 35 ka mga rabbis, more or less. Sila, mga kaigsunan, nagsilyo nga ang kasulatan Genesis to Malakay lamang. Period. Genesis to Malakay. Ganun minungdanon na siya. Tungkol kay posible nga doon ay mga religion mag-ingon-ingon nga kami naapod ni Amua. Ilang idugang someday sa mga translation ug maunay na hitabo anang New Testament
Ang kasulatan nga tinuod Genesis to Malakay lang. I-decree siya sa 120 men of Great Assembly Court convened by Ezra. And they are all written in Hebrew. Written in Hebrew. With 24 scrolls. 24 ka scrolls with 3 sections. The Torah, Genesis to Deuteronomy. And then, the prophets, 8. Nga naman tungkol kay ang Hosea to Malakay, usara na ka scroll, usara na ka libro. So, usaray count ana. Muna ang book of the prophets, walo lang ka book. Kaya si Daniel, wala na nabilong sa prophets ang iyang sinulat. Although Daniel was a prophet, but ang iyang writing, kini, nabutang sa Kitubim. Nga ang Kitubim, adunay 11 ka mga libro. So, 8, 11, 5 plus 8 equals 13 plus 11 equals 24. 24 ka scrolls ang official nga kasulatan Genesis to Malakay nga mao lamang ang gisilyuhan sa mga 120 men of Great Assembly as official text, official scripture nga mao lamang ang tinuod. Other than that, mga kaigsunan, except the commentaries, except lang ana. Other than that, they are false. They are false. Yeah. Unsa dito mga sinulat nila ni Book of Enoch? Wala malagi na apil diha. Makabis, Sirak, Tubit, Barok. Wala lagi na apil diha. Nakiksunan, gitawag na siya apocryphal writings or hidden writings. O wala siya giapil sa canonization tungod kay dili siya nabuwa or dili siya prophetic. So, mayroong danon. For example, Book of Enoch, mystical book siya. O dili siya prophetic. Book of gitawag Maccabees, 1st and 2nd, napay 3rd, 4th. No? Napay writings of Israel. Wala siya gi-appeal tungod kay dili siya nabuwa. Therefore, ang mga writings nga sama ni ana, although ang uban kini miabot after na, just like Maccabees, after na gisilyo, kumbaga human nagsilyo ang kasulatan na imugso ng Maccabees. Og ang New Testament usab humana ang pagsilyo sa kasulatan na imugso ng New Testament. And that's why sa mga Jewish authorities wala dawata ang New Testament kay walay New Testament. Tungod kay ang kasulatan dili old. Instead, original testament. So, Genesis to Malakay, it is not an Old Testament nga diin mao ang gitawag sa mga Kristiyanos apan sa mga Jewish. Never nga gitawag siyang Old Testament.
Because the Torah is eternal. Example, the book of Leviticus 3:17. This is my command for all generation. Ang iyang sugo para sa tanang umaabot nga makaliwatan. Now, how can it become old? Unsaon nga mahimo siyang old? Ang mga authorities nga mga legitimate authority, 110 men o 120 men of Great Assembly, mga tao nga mga membro sa korte, Sanhedrin Court, mao ang nag-declare nga ang kasulatan nga tinuod Genesis to Malakay, walay si bisan kinsa nga pwede mo gubaan kung unsay gidecree sa Sanhedrin Court. Walay si bisan kinsang makaguba. Not until nga ilahang palabwan ang level sa mga tao nga nag-decree ana. Kumbaga, kung 85 ka propeta, naapoy gatapok na 80 or 90 ba ka propeta or 88 ka propeta, niya 150 po sila kabuok. Muna giingon nga asa magamanguha ng matawhana nga wala na may profits ron. Tungod kay part man na siya sa pagsilyo sa kasulatan nga nung gisilyuhan Genesis to Malakay, tungod kay sa time nila ni Sikaraya o Gimalakay, ipahunong na ang mga propeta. Kay counterpart kini sa request sa 120 nila ni Ezra nga unta ipahunong na ang forces of idolatry. Kay ang idolatry mao kini ang main reason nganong ang unang temple kini siya naghugmak, naguba. Pinaagi sa sundalo ni Nebuchadnezzar nga si Nebuzaradan. Ugod niya nabungkag ang first temple, it lasted 410 years. Sumad ni adtong o kagahapon gikan adtong Sabados gabi. Sumad kagahapon pitsa 9 sa bulan sa Av. Sa pitsa 9 sa bulan sa Av, ni-collapse ang duha ka temple. Mahinungdan nga day of mourning ang pagbangutan. Ngani ang mga Jew kung unsa ang ilang fasting nga gihimo sa Yom Kippur, mao usab ang number of hours, 24 to 25 hours nga fasting. Unya mas taas pa kayo og level ang fasting kagahapon ngano man tungod kay pangyaka sa ground, dili mo lingkod. They refuse to sit on the chairs but to the ground, as mentioned in the book of Psalms 137, that in the rivers of Babylon, when we sat down, we remember Zion. Ikanta-kanta po ba yan? Niya wala po tao wag itaw kalibutan po nagkakanta-kanta nga nung kanta na by the rivers of Babylon when we sat down. Unya gasayaw-sayaw ng mga kita ni mo na bisag sa TikTok, sa YouTube. Because the people in Babylon requesting for the Song of Zion, ilang giingnan ang mga Jew, kanta daw mo bi sa inyong kanta. Yung sila gisulti, how can we sing in a foreign land? Unsa na mo pag-awit kung naami diri sa
yuta nga dili amuha. MS Kakek Jerusalem, Tiskak Yemeni, Tidvak Lisyoni, Yikiki, Imlu Iskeriki, Imlu Ale Jerusalem, Alros Simchati. If I forget you, Jerusalem, kung ako makalimot kanimo Jerusalem, mas may pamupilit ako ang dila nga tos kong lingag-ngag. Kung ang Jerusalem akong makalimtan nga mao ang chief sa ako ang kalipay, mao ang pinakataas akong kalipay. Why Jerusalem? Because Jerusalem is the only chosen city within the chosen land, Israel. Nga sa Jerusalem natukod ang temple nga diin medium of communication with the creator of the universe. Nga dito sa Ark of the Covenant makigistorya ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mutubag kung pangutan-on, mutubag kung magampo. Mga na mga kaigsunan na nga ang Torah, balikan nato, officially gideclare, gisukat, gimeasure sa 120 men of Great Assembly aron masayod ang tanan nga maulang niya ang kasulatan nga gikan sa Jerusalem. Isaiah 2 verse 3, tungod kay ang Torah kay mititsi Torah kay mitiyontit Torah odvar Hashem Yerushalayim, because the Torah comes from Zion and the word of Hashem from Jerusalem. So ang tinod nga kasulatan nga walay bakak, Genesis to Malakay lang. The rest kanang mga ginaangkon-angkon sa mga religion nga maupo rin ilang kasulatan, mga kaigsunan, they're fake. The only genuine scripture is Genesis to Malakay, written in Hebrew. Wala kita oras mga kaigsunan. I challenge each one nga study tag Torah karong umabot nga Miyerkules gabi Bisrat Hashem na kita yung online classes maki-join na alas 7 o ginwan Sabado sa gabi. Okay? Karong maabot nga September 22 doon ay Rosasiana. O 4 days ana na kita ay silikot birakan. Now, kada buntag sa iyo, alas 5 sa buntag. Sa kalat sa itong partners, Pinos Lawak, Engineer, Julius Luzon, Roy Joseph, Station Manager, kini si Mori Azaria, Gilbert Minyosa, mga ingat kaligtanan. Shalom Aleichem, Philip Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.